Amen. Praise God. Praise the Lord. Purihin po ang Panginoon. Habang nga po nakikinig po sa apat po na testimonies, ang akin pong ang nasa puso ko na po, tapos na po itong Men's Summit na ito. Yun lang po mga patutupo ng ating apat na kapatid. Napakabigat po noon. Iba't iba ang kanilang kalagayan. Sabi nga nung isa, mula sa isang gangster, naging believer. Pero gusto ko pong sabihin sa iyo, lahat tayo, siguro ilan lang siguro, ang lumaki sa isang Kristiyanong tahanan. Lahat tayo dati ang believers. Ngayon tayo ay believers ng Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga Hari, Panginoon ng mga Panginoon. Hallelujah! At sa hapon pong ito, pahiramin lang niyo ako sandali ng inyo pong mga pandinig. Can I just welcome po kung meron lang po tayong first time lang na nakasama natin sa lugar na ito. Pwede po ba kayong makitayo lang sandali kung meron pong na-invite lang na mga first timer o first time na makarating ng ganitong gawain. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ayan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Purihin po ang Panginoon. Salamat po ng maraming. At nais po namin sabihin sa inyo na kayo po ay nasa tamang lugar, na kung saan po ay pagka po binuksan lang po ninyo ang inyong pangunawa sa ating pong Panginoon, nakahanda po siya na tayo po ay kanyang punuin. Pigil na po talaga pa, kanina pa yung luha ko eh. So sa oras pong ito na ang ating pong pinakasimpleng mensahe na ating pong pag-aaralan at nais pong ilagay ng Diyos sa ating pong mga puso. Dahil ito pong nangyaring ito, na itong Men's Summit na ito, ako po masasabi ko, it is one of the best Men's Summit na nangyari po ito pong araw na ito. Palakpakan po natin ang Panginoon. Dahil sa bawat patotoo, alam ko po tayong lahat ay nakatanggap ng kanya-kanyang mensahe. At kuminsan, mahirap nga lang kuminsan balikan yung ating buhay kung sino tayo. Pero salamat na lamang at mayroong mga taong ginamit ng Diyos upang tayo makakilala o maaaring may sitwasyon at na naranasan natin, naging sitwasyon na yun na naging dahilan para makilala natin ang Panginoon. Kaya po sa hapon pong ito, ay ang ating pong pinakatema ay we are men of God. At ang ating pong pinaka-key verse ay matutunghayan po natin ito sa Acts chapter 11. Siguro pakita na lang verse 23 to 24 kung po pwede. Okay, sabi po sa verse 23, when he arrived and saw what the grace of God has done, he was glad and encouraged them all to remain true to the Lord with all their hearts. And verse 24, ito po yung ating key verse, he was a good man, full of the Holy Spirit and faith, and a great number of people were brought to the Lord. So, sa New Living Translation po, pinangalanan po yung he was a good man. Ang sabi po sa New Living Translation, chapter 11, verse 24, Barnabas was a good man, full of the Holy Spirit and strong in faith, and large numbers of people were brought to the Lord. So ito po yung makikita natin na hindi lamang pinakilala yung isang tao na kung saan ginamit ng Diyos, kundi ang makikita po natin doon sa verse 11:24b, ang sabi po doon, a large number of people were brought to the Lord. Ako po, I believe in my heart na kung dire-diretso na po na talagang itong magiging malaya na po tayo na makakaroon ng face-to-face. Ito pong batch na ito, 2021, na Men's Summit, kung tayo po lahat ay tutugon lamang sa nais po ng Diyos sa ating mga buhay, gamitin ng Diyos ang ating buhay, baka kahit po yung, ibig sabihin, yung mga first-timers lang po natin, na dadalo doon sa Men's Summit, sila lang ang magkakasya dito, tayo hindi na tayo po pwede rito. Do you agree with me? Kaya po ba natin tumugon sa hamon? Ito po ay hamon sa bawat isa sa atin.
So dito po ay sa akin pong initial thoughts, every group needs an encourager. Tayo po, encourage tayo ngayon, ano? But kapag po itong encouragement na natin po naranasan, ay hindi mo talagang isinapuso yan, talagang magiging reluctant ka na naman. I hope po na paglabas po natin sa lugar na ito, wala nang bantulot na maglingkod sa Panginoon, wala nang bantulot na may bahagi ang salita ng Diyos, kundi lahat po tayo magiging bibig po tayo ng Diyos para sa buhay ng mga tao na wala pa sa Panginoon. Can we say amen? Praise God. So lahat po, because everyone needs encouragement. And at one time or another, however, the value of encouragement is often missed because it tends to be private rather than public. Yung daw encouragement, no, kung minsan kino-consider lang natin itong na pribado para kumbaga sa pag nagsishare ka pa nga, kung minsan ayaw mo iparinig sa ibang tao parang private. Pero dito po sa ating pinag-aaral, this is a public encouragement, not a private encouragement. Maaring mayroon, na talagang kayo lang dalawa. And of course, sa Panginoon. So, itong taong ito, actually, ang pangalan niya ay Joseph. A man named Joseph was such an encourager that he earned the nickname Son of Encouragement. Itong pangalan niya, ay ang katumabasalan nito ay Son of Encouragement. Or Barnabas. So, Barnabas means Son of Encouragement from the Jerusalem Christians. Some people know just what to do or to say to remind us that life is worthwhile even in the midst of pain and failure. Ito po yung kanina po mga mga napakinggan natin testimony. Ito po ang katotohanan na ang buhay daw po ay sabihin natin maging sa gitna ng anumang hirap o sakit o sabihin natin kabiguan. Talagang ito po ay hindi tayo exempted sa mga parting ito. So kanina nga po yung isang nagpapatotoo nga na ganito ang kanyang nag-invest siya, ganito, ganon. No, hindi po masama ang mag-investment, ang mag-invest. But one thing po na napakasarap lalo kapag i-invest kapag kakasama mo ang Panginoon. Can you say amen? So some people know just what to do or to say. Alam mo naman ang gagawin mo at alam mo rin daw yung sasabihin mo. Para lang ipaalalaanan tayo na ang buhay na ito ay mahalaga o ang buhay na ito ay pansamantala. Kaya kahit naman anumang pain na pinagdadaanan natin sa ngayon, siguro madalang lang magsasabi sa atin na ano ba naman itong pandemic na ito. Maaaring hindi man tayo umabot sa kamukha ng kanilang mga nagpatotoo na ilan talaga kamukha ni Brother Bantatwa, Gilbert. Just imagine. Ilang buwan siya. Yung iba hindi niya alam na ilang buwan siyang natutulog. But God is a God of miracle. But God is a God who answers prayers. Totoo naman po yun. Talagang halos buong region pinagpipray siya. Walang may sakit, walang may karamdaman, anuman, na kung saan ay hindi po natin talagang idinudulog sa panalangin. Basta't ang mahalaga lang po makarating po sa amin o makarating sa ating po mga tagapamagitan sa pananalangin. Learn how to inspire hope when there seems to be nothing hope for. Kailangan daw po matuto tayong maging inspirasyon ng pag-asa. Maaaring kumisan ay para bang walang pag-asa. Siguro hindi ko naman masasabing parang yung mga nakaranas dun sa ospital ay sabi nga ay ni Brother PJ ayaw na niyang matulog dahil baka natatakot siya na hindi na siya magigising. Bakit? Kasi nga alam naman natin na wala naman tayong karapatan sa buhay natin ito. Can we say amen? Buhay na ito na kung saan po ay pinahiram lang ng Diyos sa atin, isang araw babawiin din niya ito. But the problem is, bago niya babawiin itong buhay na ito, ano na ba ang ating nagawa? Ano na ba na ang nating naipaglingkod sa Panginoon, sa ating kapwa?
na wala tayong hinahanap na kapalit. Ano? So, we are men of God. Sabi mo nga sa sarili mo, like Barnabas. No? Kasi in-close ko nga ng parenthesis yan kung gusto lang ninyo eh. So, lahat po tayo na kung saan po ay wala pong ninanais ang Diyos kundi maging mabuting tao po tayo. So, gusto ko lang tatlo lang naman po nitong gusto ko mag-share sa inyo. Una, yung strength and accomplishment ni Barnabas. Pag binasa mo kasi yung Bible, talagang nagihilap ko lang lahat ng kanyang mga parte na kung saan meron po may mababasa po tayo patungkol kay dito po kay Barnabas. Iilan lang po talaga. So, yung kanya pong strength and his accomplishment. Number one po, katulad nga po ng sabi natin, is son of encouragement. He was an encourager. Gift niya ito. Gift siya ito. May gift tayong iba-iba, pero pagdating sa paghayo, pagdating sa pagsishare ng salita ng Diyos, kailangan po ito ay maging regalo po ng lahat sa atin. No? He was an encourager as his nickname. As his nickname shows. And thus, one of the most quietly influential people. Tahimik siya. Pero very influential po, tinatawag po siya. In the early days of Christianity. Ito ay sinasabi dun sa Acts chapter 4, verse 34. Nga yung Acts 4:36. Basahin lang na po natin sandali. Okay, habang binapala. So, papatuloy lang ko. He was drawn to people he could encourage, and he was a great help to those around him. Imagine na lang po natin, ito yung strength niya. No? Kumbaga sabi natin, napakatahimik, pero napaka-impluwensya niya sa mga tao. Sa atin nga, marami nga, hindi nga tahimik. Kumisa nga, lalaki nga, nakakayaman sabihin, napakadaldal, bago na born again. Pero nung ma-born again, nabadaldal pa rin. Pero ang idinadaldal na niya ay walang iba kundi si Jesus. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. He was drawn to people he could encourage, and he was a great help to those around him. So ito po yung isang panawagan din po ng Panginoon sa atin. Na maging kapaki-pakinabang po tayo doon sa mga taong nasa ating kapaligiran. It is delightful that another point po ng kanyang strength and accomplish, it is delightful that wherever Barnabas encouraged Christians, non-Christians flock to become believer. Yung mga Kristiyano daw, saka yung mga non-Christian, kapag kayo rin nag-share siya, talagang umaapaw daw, napakarami ng nakakakilala sa ating pong Panginoon. At ang prayer po natin, bawat isa sa atin, hindi lang kayo, maging po kami lahat, na inyo pong binigyan ng karapatan na pamunuan kayo. Ito rin po, hindi lang kami nagpipray, kundi talaga ang buhay po namin ay sinisika po natin na abutin ang ating po mga pamilyang kinabibilangan. Barnabas did wonders with encouragement. Sa kanya pong pag-i-encourage, si Barnabas po ay talagang iba't ibang himala ang naranasan po niya. And another point po about Barnabas, when God transforms our lives, we find a new name that better reflects what we are becoming in Christ. Sino nakakaalam? Nakasumpong pala tayo ng isang bagong pangalan. Kasi lahat tayo, we are called Christians. Can we say amen? Ibig sabihin, nakakabit na itong Christ na to, nakakabit na ito sa pangalan po natin. Siguro po, mabilisan lamang po ito. Ako po ay na-born again
Hindi dahil mayroong nag-invite sa akin. Ako po ay na-born again dahil nung ako po ay nasa Saudi noong 1987, ay meron lang ako mga kasama doon sa trabaho na kung saan every Friday, kasi yun ang pinakalinggo doon, ay umaalis sila. Aalis, masaya, babalik, masaya, tapos ako lang, nag-i-stay lang kami sa tirahan namin. Kung gusto kong lumabas, lalabas. So naging palaisipan po yun sa buhay ko. At dumating po dumaan ang panahon, ay nagkaroon ako ng isang desisyon sa buhay ko. Sabi ko, ang mga ito ay saan kaya sila nagpupunta? Sinabi ko sa kanila, pwede ba akong sumama sa inyo kung saan kayo pumupunta? Kasi kung tignan mo po, dahil nga sa Saudi nga, siguro dahil nakakatakot mag-share, hindi sila nagsishare ng salita ng Diyos. Nagsishare sila siguro, sabihin natin sa medyo sa medyong private ang dating. So dumating po 'yon, pero nung araw na 'yon ako po gusto sumama, wala akong makita sa kanila kahit isa. Nakatodo bihis na ako, sabi ko talagang plano ko na sumunod. Pero nung dumating po yung punto na dumating na yung pagkainip ko, bigla naman sila nagdatingan. At ang sabi ko, aalis pa ba kayo? Ay sabi niya, sabi nila, oo. Pwede ba ako sumama? Sabi yung ganun sa kanila. Di sumama po ako. Alam niyo yun talaga sa Saudi, napakahirap. Di sumama po ako, siyempre, alam kung ano yung ginagawa nga nila. Dumating po kami sa isang lugar na isang napakaliit na lugar na kung saan po ay meron po silang gathering. And of course, hindi tayo pamilyar sa kanilang ginagawa, pero doon po ako nagsimulang nakasumpong ng sabihin nating kung sino ang Diyos sa ating po mga buhay. So ibig sabihin ako bilang first timer, tinanggap po ang Panginoon sa Saudi Arabia. At nung po ako ay nakakilala sa Panginoon, hindi po ako talagang tumigil. So kung saan sila pumupunta, lagi ako nandoon. Manggagawa na rin pala sila doon sa church. Habang tumatagal, pag Biyernes po, talagang kinasasabigan ko yung araw ng Biyernes na makarating po sa lugar na tinitirahan po ng mga kapatiran. At doon ko na naman po nakita, kasi doon sa aming pinupuntahan, mayroong mga ibang pastor na doon din natutulog. At akin pong namalayan na ganun sila katapang na kung saan ay alam naman namin na bawal, pero sila po ay napaka enthusiastic. Just imagine po, sa maikling panahon po na nakasama ko, ay yung takot na meron po ako ay nawala. Kaya po dumating po yung punto na kung saan po habang ako po ay sumasama sa kanila, ay sabi ko, ano ba ako ang pwede kong maitulong para ako ay makapaglingkod din naman sa kamukha ninyo. Sabi nila ay ang isang namalaking problema namin dito, sabing ganoon, ay may mga kapatiran tayo nasa disyerto. Kuminsan hindi sila makapunta sa church dahil walang susundo. Ako po ay may sasakyan. Sabi ko, ako po pwede akong magsundo kung gusto ninyo. Sabi niya, Brother Joe, sabi ko na mahirap po. Kasi just in case po mahuli kayo, sigurado po, kung hindi, kukulong muna kayo and then diretso na kayo pag uwi. Sabi ko, okay lang. Sabi ko ganun sa kanila. Hindi ako nakaramdam ng takot. Ang aking naramdaman ay ang pag-iingat. Napakahalaga po nun. At doon po nagsimula ang buhay na kung saan po ay nasa Panginoon. 1991 po, nung makarating po ako dito, napuntahan ko sa church, ay akala ko full gospel, ay sabi ko sa asawa ko, pag ito ako, binigyan ako ng pagkakataon, magturo ka ako ng mga ito. Yung hindi nila pinaniniwalaan, yung ako ang ituturo ko. Siguro kung alam niyo yun dyan sa Gambara, ng mga ilang matanagal na dito. Kasi oneness nga Itinuro ko sa kanila ang about the Holy Spirit. Alam po ninyo, yun na rin ang aking huling pagtuturo sa lugar na yon. Sapagkat yung mismo pastor, sinabi niya, hindi mo dapat itinuro yon.
Sabi ko, sino pakikinggan ko? Ang Diyos o ikaw? Ganun na naman ako kabol noon eh. Dahil nga medyo natutunan konti sa Saudi. So, ang nais ko lamang po maging ma-impart sa bawat isa sa atin. Hindi naman po, hindi po sapilitan talaga yung paglilingkod sa Panginoon. Masarap po na maglingkod sa Panginoon na inibino-volunteer mo ang sarili mo. Masarap po maglingkod sa Panginoon kung alam mong kasama mo ang Diyos sa buhay mo. So since 1991 po, nung first year anniversary ng JIL, naka-attend na po ako dahil nga tinaboy na nga kami dun sa aming pinupunta ang isang church. At kung meron po Sister Nida Ramos na ginamit ng Diyos para makakilala si Pastor Benny, si Sister Nida Ramos din po ang nagdala sa amin sa gawain po ng Panginoon na nandun pa sa Paulos Harpi. That is 1991. Kaya first year anniversary po ay nakasama na po ako sa anniversary na yon. At purihin po ang Panginoon. Dahil nga talagang kulang na kulang sa tao, hiling naman akong kumanta, ay napasama na po ako doon sa praise and worship ng first year anniversary ng JIL Milan. Praise God! So bakit ko po sinasabi ito? Kasi ito pong ating pinag-uusapan ay siya po yung one of the first to sell possessions to help the Christians. Mayaman siya, tahimik siya, pero yung pag-aari niya na isang bukid na malaki, ibinenta niya para maitulong niya dun sa mga Kristiyano. Sa panahon natin, kung titingnan po natin, hindi pwedeng maging sabihin natin yung paglilingkod natin ay mawawalan po ng kabuluhan. Napakarami po natin paraan na pwedeng paglingkuran. One of the first to sell possession to help the Christians in Jerusalem. Ito po yung sinasabi dun sa Acts chapter 4 verse 37. He sold the field, the field he owned, and brought the money to the apostles for those in need. Sabi nga, Lord, pinag-aaralan ko nga ito. Kumisan nga, in tithes namin, nahihirapan pa kaming ibigay namin eh. Dadaan nga ko yung offering bag, kumisan kahit may madudukot, hindi ka makadukot. Just imagine, if we have this character of Barnabas, na kung saan hindi hinihingi ng mga apostol, hindi hinihingi ng gawain ng Panginoon, pero binolunteer niya ang lahat ng pwede niyang ibigay upang ang gawain po ng Panginoon mula nung unang panahon at hanggang ngayon ay meron po. Praise the Lord. Hallelujah! Bagamat man daw po, dito po, he is the first to travel with Paul as a missionary team. Hindi siya masyadong kilala, pero siya yung isa sa kauna-unahang kasama ni Paul sa paghayo. Tinawag siyang apostol, bagamat hindi siya kasama dun sa original na 12. Barnabas was willing to invest. Ito po, nagsimula, merong isang tao na kung saan po ay yung mga apostol na original na 12 ay medyo hindi nila masyadong kasundo itong apostol, naging apostol na ito. At ang pangalan niya ay John Mark. Si John Mark po, siya po yung author ng Book of Mark. Si John Mark po ay napalapit dun sa mga apostol at ang ginamit nito ay si Barnabas. Dahil alam nila na itong si John Mark ay medyo kuminsan matigas ang ulo. Kaya sa panahon na ito, tayo po hindi natin alam kung kailan itong ating inihintay na preparing for eternity. Kaya kailangan po bilang mga kalalakihan, number 1 po sa lahat sa ating pong pamilya, kailangan tayo ang hindi pasaway. Sabihin mo sa katabi mo, huwag ka ng pasaway. Maglingkod ka na sa Panginoon. Praise God. He was willing to invest. Hindi lamang yung kanyang ari-arian, kaya yung kayamanan, mayroon siya even sa kanyang paghayo.
Paul and Barnabas disagreed sharply over Mark. Ito, si Pablo daw po, saka si Barnabas, ay hindi sila magkasundo nang dahil dito kay Mark. Paul did not want to take him along because he had left them earlier. Nakasama kasi tapos biglang umalis. Di ba kung minsan napakasakit yung kasama mo sa gawain tapos biglang aalis. Ano? Mabuti na lamang mayroong Barnabas na ibalik siya sa gawain ng Panginoon. Sino ba magsasabi na si John Mark ay siya pang magsusulat ng Book of Mark? Kung walang Barnabas, hindi lang po natin alam. Gusto ko lamang po mag-email na malinaw sa atin. Lahat po tayo, we were born a unique person. Meron tayong kanya-kanyang yung meron ka, yung iba wala. Can you say amen? Unique ka nga eh. Pero isang bagay po na kung minsan sabihin natin na meron tayo, kailangan meron din yon. Meron din yung ibang tao. At yun, yung kung meron kang Kristo, kailangan magkaroon din ng Kristo yung taong yon. This is sabihin natin, ito ang life ni Barnabas. A good man. The disagreement, sabi niya, caused the two great preachers to form two teams. Kaya nga po sa ministry, kung minsan merong ganyan, pag hindi magkasundo, hindi maghiwalay. Pero pareho pa rin ang gagawin nila, maglilingkod pa rin sa Panginoon. Hello? So, although we are inside the church, sometimes talaga meron kung minsan hindi pagkakasundo. Natural lamang po yun, sasabihin ko po sa inyo. Ay niyo pong lingkod, kung ako po ay na sabihin natin merong pusong mamon, hindi po ako aabot ng 70 years old ko po, na sa susunod po na Marso na naglilingkod po sa Panginoon. Just imagine, 35 years na po ako sa JIL. From Philippines, papatayin dito sa lugar na to. Kaya nga po, God works even through conflict. Ito po yung gusto ko pong bigyan ng din sa inyo. Maging sa panahon po ng conflict, ang Diyos po ay gumagawa sa disagreement. Kaya po itong later po, si Mark became vital to Paul's ministry. Pag ito ay sinabi dun sa Colossians chapter 4 verse 10. Nung magkasundo sila, si Paul at saka itong si Barnabas, ito pong si Paul, ang sabi niya, itong palang si John Mark, na ayaw na makasama ni Paul, naging vital, naging napakahalagang kasama niya ngayon sa bandang huli ng kanyang ministry. So everyday meron po tayong pagkakataon, everyday pwede po magkaroon ng pagbabago o pangyayari sa buhay po ng isang tao. Kaya wala po tayong karapatan saraduan natin ang pinto sa paglilingkod ng isang tao nung dahil lang sa hindi kayo nagkakasundo. At ito yung sukatan ng isang Kristiyano, gusto ko pong sabihin sa inyo. Kung sama lang ng loob o hinanakit ang pagka yun ay inipon mo, siguro sabihin natin talaga alis ka na sa ministry. Pero kung ang mga sama ng loob o sabihin natin sigalot sa buhay mo, gagamitin mo yan para sa ikalalago ng gawain ng Panginoon. Ang lahat ng yan po ay aalisin ng Panginoon at gagamitin ka pa rin ng Diyos upang mangyari lamang po yung banal niyang kalooban. Christians do not always agree, but problems can be solved by agreeing to disagree. Ito, disagree. Kailangan mo mag-agree. Nakakasunod po ba kayo? Hindi nagkakasundo rito. Ibig sabihin, manatili na ba sa hindi nagkakasundo? Pwede pa rin naman pagkasunduan kapag ka ang Diyos ang ginamit natin o siya ang namagitan sa anumang hindi pagkakasundo. Kaya nga kung minsan, hindi magamit effectively yung buhay natin. Bakit? Simpleng sama lang ng loob, simpleng awayan, simpleng bangayan sa loob ng church. My dear brothers and sisters, we are all accountable of our lives to God. Lahat tayo accountable. So, sabi nga, by agreeing to disagree, and letting God work His will.
pag pinahintulutan mo ang Diyos na gawin yung kanyang kalooban, tiyak, magkakaroon po ng isang matiwasay na pagsasama. Si Barnabas din po, sa pangalawa, ay meron din po siyang weakness and mistake. Barnabas with Peter temporarily stayed aloof. Ito si Barnabas at si Peter naman ang hindi nagkakasundo. From the Gentile believers until Paul corrected him. Kasi itong si Barnabas, hindi siya interesado na maborn again yung mga Hudyo. Gusto niya talaga puro mga Hudyo muna makakilala sa Panginoon. Ano? Kaya nga, dumating naman ang punto, ito ngayon si Pablo ang naging tagapamagitan kay Apostol Pedro at kay Barnabas. Pangalawa po na makikita nating weakness and mistake, Paul said to Barnabas, let's return to each city. Niyaya naman ngayon ni Pablo si Barnabas na balikan yung lahat ng siyudad na kung saan nagbahagi sila ng salita ng Diyos, na sila'y nangaral ng salita ng Panginoon. Si Barnabas po ay umayon sapagkat he wanted to take John Mark, but Paul don't like him. Napakahirap nun. Ikaw lang nga lang yung sinasama, magsasama ka pa, yung isasama mo, hindi gusto ng leader mo. Sa loob ng ministry, pwede po ba, pastor o brad o sister, pwede ko bang isama ito? Huwag mo na isama yan. Alam po ba ninyo, ito mga ganitong sitwasyon, ito yung malaking nagiging balakid upang umasenso, upang umusbong, upang lumago ang gawain po ng ating Panginoon. Sapagat alam ko po, when it comes to God, walang problemang mapakahirap. Pagkat ang Diyos po ay lahat po yan ay meron po siyang solusyon. Ako po, nung una po akong sa JIL, halos lahat ng mga leaders, puro babae. Ako lang napasama na lalaki. Siguro, hindi kayo maniniwala. Isang worship leader, head ng worship leading team. Tapos, yung isa naman ay siya yung iniwanang mamahala sa gawain po ng Panginoon. Nagkainitan itong dalawang ito. Sa sobrang init nitong si worship leader, kumuha ng isang upuan at inampas niya. Akala ko siya nga hampasin nga niya. Pareho silang babae. Ako lang ang nandoon. Akala ko hampasin niya. Mabuti ang binalo niya ay yung poste. Tanggal ang dalawang paa ng upuan na kahoy. Sa palagay nyo sa palagay nyo ngayong panahon na to, makakita kayo ganyan ng gano'n ng leader mo, ano magiging desisyon mo sa buhay? Hihinto ka? O sabihin mo, ano ba naman mga ito? Kaya ako po sinasabi ito, even in the early churches, at hanggang sa panahon na ito, hanggat hindi pa bumabalik ang Panginoon, may mga sigalot sa loob po ng gawain po ng Panginoon. Remember that. Pero ang isang bagay na gusto ko pong lagay niyo sa puso niyo, para kung ikaw man ay gagamitin ng Diyos, maging tagapamagitan ka, o ikaw man ay gagamitin ng Diyos sa ibang kaparaan, mag-stay ka. Hallelujah! Ang alam ko naman po na hindi ka pwedeng mag-stay kapag kaalam mo. Medyo kung minsan yung tinuturo ay medyo taliwas na sa sinasabi ng Diyos. Taliwas na sa salita ng Diyos. Pwede ka talagang, gaya ng kamukha nang nangyari sa akin, the first na pinuntahan kong church dito, ay sabi ko sa Blay ito. Ako'y galing sa Full Gospel Church. Tapos makakapasok ka dun sa oneness. Hindi ko nga hindi ng oneness noon . Kaya nag-decide kami. Sabi ng pastor, nung kami nagpapaalam ng mag-asawa, sabi niya sa akin, sabi niya, Brad, sabi niya, mabuti ka pa naman, sabi ng ganun, so, bakit ka alis? Sabi ko, alam ko, Diyos lang ang mabuti, lahat tayo hindi. Sabi ko, sagot ko sa kanya. Ayun, si Pastor Gilbert, na pastor natin ngayon,
I think dinatnan ko sila doon. Kaya nung siya umalis din, sabi niya, ako, pastor na rin tayo. Sabi niya, pastor, dapat pala sumama na kami noon sa iyo. So, kaya nga sabi nga ng Biblia, by their fruits you shall know them. Sa pamamagitan ng kanilang mga gawa, bunga ay makikilala mo sila. So, dito po sa ating pinag-aaralan, Barnabas took Mark with him and sailed to Cyprus. Dahil si Paul ayaw niya, so si Barnabas ang kumuha dito kay John Paul at pumunta sila na Cyprus. Na dapat pupunta sila ng ibang lugar. I hope po nakaka-relay po kayo. We never finish growing spiritually or get to point where we are too prone to human weaknesses that can hurt our relationship. Hindi raw po tayo matatapos na lumago bilang isang Kristiyano kapag lagi natin pinopoint o sabihin natin na mahilig ka na yung kainaan ng kapwa mo ay sabihin natin nasasaktan ka dahil dun sa relasyon na yon. Kaya nga po ang church na ito na lagi sinasabi nga ni Brother Eddie na born in the heart of God, ay talaga namang sabihin natin kahit gaano katindi ang mga pagsubok na dumaan. Binuting nga ng punto dito na ilang pastor sa Pilipinas, talagang umiwalay sila. Meron lang pala silang sariling gustong agenda. Na even instead na sila ay magpasakop sa gawain ng Panginoon through JIL, ay di nagtayo sila ng gawain. Kung lahat ba ng mga nakakilala sa Panginoon, ganito ang kanilang pananaw sa paglilingkod sa Panginoon, gaano ba ang sakit na sabihin natin, hirap ng kalooban ng Diyos ang binibigay? Kasi napakahirap na ang isang ministry, ipinanganak sa sama ng loob eh. Kaya lang umalis, masama ang loob mo eh. Hindi tayo aasenso. Okay lang yung tayo umalis kung talagang alam natin hindi tayo lalago. Tapos kung minsan nga hindi may paborito pa nga kung minsan may favoritismo pa. Halata mo naman yun. So, dito po si Barnabas, this fact is demonstrated in the conflict between Paul and Barnabas over John Mark. Isang mananampalataya, hindi magkaintindihan itong Paul sa si Barnabas. Kaya nga ito'y kasama dun sa kanyang weakness. Paul did not want to work with John Mark after he abandoned them. This resulted in a sharp disagreement and split between Paul and Barnabas. Even as mature men of faith, pahiram lang po ng pandinig nyo. Even as mature men of faith, Paul and Barnabas had to deal with conflict. Matured ng mga ito. Pero kailangan mong i-deal yung conflict. At ang church na ito, wala po tayong kailanman na kinukonsinte na kung sabihin natin malaking pagkakamali. Basta't meron lang nagsumbong at meron nagsabi hindi po pwedeng hindi i-deal ng church na ito sa ginagawang pagkakamali. So like the godly man, no matter how spiritual we are, we will encounter conflict with the ungodly people. You can also encounter conflict with ungodly people, also with godly people. Hindi po tayo exempted doon sa mga conflict na yon. Kaya pinag-aaralan natin yung taong ito eh. Why? Bakit tinawag siyang good man? In spite of the fact na meron din siyang pangkahinaan. Lahat po tayo. We have all weaknesses in the sight of God. Yun say amen.
Kung ikaw ay lahat lang, tama na, tama ang lahat mo, wala kang kaaway, okay ka lang, ganon, hindi ka marunong magalit, sabi mo sa Panginoon, kunin ka na, baka magalit ka pa sa bandang uli. Like this godly men, no matter how spiritual, uulitin ko po, we will encounter conflict with other godly people. And when this happens, we must be careful to respond in a way that further God's kingdom. Kung mangyayari man daw po ito, kailangan matuto tayong maingat na tumugon doon sa pamamaraan na kung saan po para may abante natin yung kaharian ng Diyos. Can we say amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. I'm almost done. O konti lang naman po ito, letter C, o number 3, lessons from his life, from the life of Barnabas. Una, he is an encouragement. Encouragement is one of the most effective ways to help. One of the most, maraming epektibong sabihin natin pamamaraan para ikaw ay tumulong. Pero ang encouragement, yung mga taong nanghihina, yung mga tao sabihin natin bakit ka nalulungkot, yung mga tao na kung saan alam mong problemado, gusto man niyang umabante, hindi siya makabante. Ikaw, hindi ka kailangan na, alam mo na ikaw ay, alam mo nakikita mo yung ganito, hindi ka dapat maging bantulot. Hindi ka dapat na kung saan ay ipagbalong bahala lamang po ito. Maging encouragement po tayo. Ano man po yung kalagayan po natin, we must become an encouragement. Hindi natin pwedeng gawin sa araw-araw o linggo-linggo na mayroong banal na gawain sa lugar na ito ay nandito ka. Pero hindi nababago ang buhay mo. That is useless. Para natin niloloko yung ating sarili. At ang higit sa lahat, niloloko natin ang Panginoon. Dahil kung mapaglabas mo sa church na ito, paglabas mo sa banal na gawain, iba-iba pa rin ang ginagawa mo. Ginagawa mo ay labag sa kalooban po ng Panginoon. Wala po tayo, lahat po tayo. Subject po tayo. As we seek to preserve spiritual gains, we need encouragers to give us to give us perspective, and others needs our encouragement. Pangalawa po, nakita natin kung ano dito sa lesson from dito sa kay Barnabas, sooner or later, true obedience to God will involve risk. Ang tunay daw pong pagsunod sa Panginoon, hindi mo alam, meron din panganib. Nakakaharapin ka. Yung mga apat na napatutuo ito, alam ba nila na ganun ang kakaharapin nila sa buhay nila? Yung iba ni-risk na ang buhay. Brother Gilbert, ayaw na, suko na. Pero ang Diyos, hindi pa rin sumuko sa Kanya. Yung apat na yon, napakalaki ng mensahe na ito sa Men's Summit na 2021. Itong apat na ito para sa akin. Kung nanamnam po natin yung kanilang laman po ng kanilang sinasabi at naranasan sa buhay. At time we may need to make personal sacrifices to encourage others. Meron daw pagkakataon na kailangan natin yung personal na sakripisyo para lang matulungan natin yung ibang tao. Diba napakasarap na isang taong umalis na sa Panginoon pero naibalik mo pa? Number 3 po, though it can lead to disappointment, maari yung gagawin mo, ay darating doon sa disappointment, encouragement can pay a huge dividends for those we encourage. Na kahit pala maaaring disappointed ka, pero kapag tinulungan mo na muling magbalik sa Panginoon ng isang tao, o kaya isuko ang kanyang buhay sa isang tao, ito pong si lesson sa buhay po ni Barnabas,
Ano? Encouragement daw po ay nagbabayad po yan ng napakalaki sa buhay natin. For those we encourage. There is always someone who need encouragement. Hindi mo alam, katabi mo lang dyan, nasa likod mo, kailangan ng encouragement. Siguro nakarating lang sa lugar na ito dahil baka wala lang mapuntahan. Ang isa pong bagay na gusto ko pong sabihin sa inyo, huwag po kayong papayag na lalabas sa lugar na ito na hindi nyo nararanasan ng Diyos sa inyong buhay. Huwag po kayong papayag. Ano man po yung kalagayan nyo, dumating kayo sa lugar na ito, o maaaring sa pilitan, nakarating ka dito dahil nga Men's Summit, at malaman ng pastor mo, ng coordinator mo na ikaw ay hindi umattend. Mga magulang ko po at kapatid, huwag po kayong papayag na yung lahat ng natutunan natin sa lugar na ito, sa araw na ito, kaya po nating manatili yon at gawin nating inspirasyon sa paglilingkod natin sa ating pong Panginoon. And as I conclude, Barnabas gave us a wonderful example of how to help new Christians. He demonstrated strong faith. He ministered joyfully with kindness and encouragement. He taught new believers further lessons about God. May problema pa po yun, ha? Gaya nga nasabi ko nga sa inyo, yung conflict nga nila Paul, hindi naman kagad na-resolve Yung conflict nila ni Pedro, hindi naman kagad na-resolve yun Kaya lang yung pangalan niya ay nagsisimbol lang ng encouragement, ay kaya yun ang nangingibabaw lagi sa buhay niya para ma-encourage niya yung mga taong wala sa Panginoon. Remember Barnabas. When you see new believers and think of ways to help them grow in their faith. Tandaan daw po natin si Barnabas kapag ka nakakita tayo ng mga bagong mananampalataya and think of ways to help them grow in their faith. Yung pong apat na yun na napatotoo, matagal na natin silang kilala yung iba. Ako yung si Brother Bat, kung hindi lang nag-testimony dito, hindi ko alam na taga-Bisiliwan yun Grabe ang buhay. Pero, nung makilala niya yung Panginoon sa kanyang buhay, lahat nasubukan na niya habang siya nabubuhay. Nang lahat ng nasubukan ng iyon ay dadalhin siya sa kapahamakan. Ngunit salamat na lang doon sa taong ginamit ng Diyos upang mag-encourage sa kanya na mayroon siyang dakilang pag-asa, kaya nandito siya sa lugar na ito. Maaaring marami sa atin, hindi lang tayo lahat pwede mag-testify. Pero ang isa pong bagay na gusto ko pong iwanan sa bawat isa sa inyo, at sa bawat isa sa atin, ano man po yung magandang bagay na ginawa ng Diyos sa buhay natin, ipatutoo po natin yon. Sapagkat ito po yung kaparaanan para makapag-encourage tayo ng mga tao, maaaring yung problema mo, para masigit pa sa problema mo, pero dahil ginamit ng Diyos sa buhay mo, para ma-encourage siya, nakakilala siya sa Panginoon. At ito po yung ating, hindi ko naman sinasabing panata natin. Nawa po itong Men's Summit na ito, araw-araw po ay gigisingin yung ating kaluluwa upang mabuksan natin na yung buhay po na napakaraming tao na wala pa po sa ating pong Panginoon ay makilala na lang Diyos sa kanila pong mga buhay. Tayo pong lahat ay tumayo sandali, praise God, at hallelujah. Can we just give the best clap of praise to the living God?